Magandang umaga sa inyo lahat, ang haliman, hapon o gabi. Brother Jeton, ang karayoke, pananampalataya at katotohanan. Alam natin, nababalita natin sa bawat sulok ng ibang panig ng mundo also. Yung mga headlines, riots, gulo. Just recently lang, ngayon, nangyayari din sa Southern California. Merong riot doon tungkol sa mga ina-arestong illegal immigrants. I hope walang Pilipino sumasali sa mga ganong riot. Alam nyo ba na 100, in every minute, 120 katao ang namamatay kada minuto? Hindi lang yun. Yun yung mga recorded death sa mga hospital. Pero pa yung mga unrecorded death, yung mga sa ibang lugar na nawawala, nami-missing, unknown ang death. So, maaaring hindi lang 120 katao worldwide o globally per minute, more than that. Ayun ang aking sa sarili kong pananaw. So kung i-add nyo yun sa bawat minuto, sana napakarami, hindi natin bibilangin. Isa ito sa mga bagay na iniiwasan ng mga tao sa panahon ng araw at sa panahon natin ngayon. At sa mga darating pa. Maraming nagsasabi na bakit mayroong namamatay at bakit ganon. Kung sino pa yung mahal nila sa buhay ay sila pa yung nawawala sa buhay nila, namamatay. Ang kamatayan ay pasimula pa lamang yan. Death is just the beginning of something real o totoo. Ang buhay natin dito sa earth is just like a rehearsal sa isang bagay na mangyayari o sa aktual na pangyayari. Ang buhay natin dito. Halimbawa yan, katulad yan ng yung dati kong trabaho, nagre-rehearse kami kung paano kami papasok sa bawat urban areas. Merong mga totoong bahay somewhere in New Mexico at between New Mexico and Texas. Yung mga training doon, counter-terrorism, yung mga counter-terrorism training. Kung pasok kami sa mga street, doon namin ginagawa, ni-rehearse. Dapat walang mali kasi pag namali ka, ay yung buhay mo ay hindi na mababalik pag ikaw ay nadisgrasya sa aktual na labanan. So, yung training namin, yung sa training lang, hindi na sa aktual. Sa training. Yung bago kami ilipad dun sa Iraq, yung kasagsagan ng gera noon kay Saddam Hussein. Ako yung gunner sa taas, tapos marami kami, tapos gunner ako sa taas. Kinakailangan may positive ID ako, kinakailangan na alam ko na kalaban yun. Although ang gamit namin blanks, nakita ko na merong dumaan sa may bintana gano'n sa taas. Sinabi ko sa report ko, positive target, tinira ko. Pag merong dumaan na may karga, alam ko may karga siya, pupwesto siya. Tapos nag-training time out yung you got me. Nakadamit siya na pang-terrorist. So, ganun ang ibig sabihin. Nire-rehearse sa isang stage o tulad ng pagkakanta ka. Nire-rehearse mo yung bawat fluctuation ng boses mo. Rehearsal para sa aktual na pagkanta mo ay wala kang mali. Ang buhay natin dito sa mundo ay tulad ito ng training ground. Nire-rehearse natin kung paano tayo masasanay, kung paano tayo magiging matatag,
kung paano natin, dito lang natin sa Earth makikilala ang Diyos. Kahit pumunta ka ng other planets at wala pa nakakapuntang tao sa ibang planeta, ay hindi nyo makikilala ang Diyos doon sa other planets, sapagkat wala pang mga tao ang maaring makapunta roon. Kung sakali man makasakay sila sa spaceship, nasa orbit lang sila ng Earth. So makikita natin doon na dito sa mundo, dito nagpakilala ang Diyos sa mga tao. Dahil ito ang mundo na inihanda noon ng Diyos sa mga tao upang kanilang pangalagaan at upang kanilang tinatawag na supilin. Subalit pumasok ang kamatayan. Makikita natin sa John chapter 1 verse 11, chapter 11 verse 25 hanggang 27. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And verse 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ito ang tinatawag na ultimate message ng Panginoon. Sa existence natin dito sa earth, we will experience death. Sapagat ang death, itinakda na sa tao ang kamatayan. Sabi ng Biblia sa Book of Hebrew. Death is a part ng existence ng tao. At hindi lang ng tao, kahit mga animals din o mga living things. Pag mayroong living things, mayroong tinatawag na death sa bawat living things. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Nung sinabi niyang resurrection and the life, ito ang tinatawag na lulutas sa death na kinakatakutan ng mga tao at ayaw mangyari sa kanila sapagkat habang buhay ang tao, tandaan nyo, habang may buhay o nabubuhay ang tao, ay meron tayong tinatawag na fear of death. Ayaw natin na tayo ay magkakasakit, ayaw natin na tayo ay madidisgrasya. Subalit minsan, ang kamatayan ay biglang darating tulad ng ulan na walang makapipigil sa isang tao na sapagkat itinakda na sa kanya ang oras at ang araw ng kanyang kamatayan. Ang sabi ni Jesus Christ na ating Panginoon, He who believes in me, though he may die, he shall live. Dito niya sa earth sinabi yon sa mga tao, 2,000 taon na nakalilipas, na ang sino man na nananampalataya sa akin, sinabi ng Panginoon sa Kristo. Kung mamatay man siya, ay muli siyang mabubuhay. He will surely live. Mabubuhay o mare-resurrect. Though he may die, he shall live. Ibig sabihin nito, ang stage ng existence natin dito ay merong death, but subalit kung tayo nanalig na sa Panginoon, yung kinakatakutan nating death na yun, akala natin tapos ang lahat. Ang sabi niya, though he may die, he shall live. Mabubuhay. Sa anong paraan at sa anong dimension mabubuhay ang isang tao, pinaliwanag na ng Panginoon. Nang sabi rito, and whoever, verse 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Hindi na mamamatay. Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang sinasabing resurrection and life. Muling pagkabuhay at ang life o buhay na walang hanggan. Paano ba dumating ang kamatayan sa lahat? Ayon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 19, for whatever happens to the sons of men also happens to animals. Ano man daw na nangyayari sa mga tao o sons of men, children of men, ay ganun din na nangyayari sa bawat animals.
one thing befalls them. Ito ang dinadanas nila, both human and animals. As one dies, so dies the other. Surely they all have one breath. Man has no advantage over animals, for all is vanity. Verse 20, and sabi rito, all go to one place, all from the dust, and all return to dust. Maging animals at humans ay they will go to one place, which is death. All from the dust, and all return to dust. Galing tayo sa alabok sapagkat Genesis chapter 3, makikita natin na sinabi ng Panginoon kay Adam nung magkasala siya, sa dust ka nang galing, at sa dust ay babalik ka rin. At alam natin yung alabok ng lupa na yun, ang hinulma ng Diyos ng kanyang mga kamay at hinipan, at nagkaroon ng buhay, nagkaroon kaluluwang may buhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, pati ang mga animal sa Genesis chapter 3 verse 14 na magkasala ang tao, ang animal ay kinurse. Yung animal kingdom ay kinurse ng Diyos. Nagkaroon kasi ng tinatawag na parang domino effect ang nangyari. Bakit? Ano kinalaman ng mga animal sa ganon? Na ang mga animals na kinurse ng Diyos, you ought not to worship animals. Tulad ng ginagawa ng mga Hindu, sinasamba nila ang mga animals. Isa sa mga Diyos nila o yung mga paniniwala ng ibang tao na yung tulad sa Indonesia, yung crocodile ay maaring kaluluwa daw na nag-resurrect o nabuhay ulit in a form of a crocodile. Subalit sinabi ng Panginoon na pati ang mga animals ay kinurse niya. Paniguro na hindi dapat tayo sasamba sa mga animals tulad ng ginawa ng mga Hebrew people noon o yung mga Israelites na nilabas ni Moses. They worship the golden calf. Gumawa sila ng golden calf o yung guya na ginto na baka. At yung anyo nun ay sinamba nila. Bakit nila sinamba yun? Kasi yun ang ginagamit nila pang-farming doon sa Egypt noon. At ito ang nagbibigay sa kanila, parang tractor, nagbibigay sa kanila ng ani. At ang ginawa nila ay sinamba nila. Sinamba nila yung nilikha lamang ng Diyos na animals. Kaya makikita natin, doon sa tinatawag na pronouncement ng Diyos about death and curse ay kasama yung animals. To make it sure na tayong mga tao ay magtitiwala lamang sa Diyos, hindi sa animals. Kahit yung tinatawag na lamb o yung mga sheep na ino-offer sa temple noon ay, ano sabi? Binabasbasan pa nga yun ng mga high priest noon para malinis. At yung ayun na maging yung kasalanan mo, ipapatang mo pa yung kamay mo doon sa animals para pag binutcher yun at sinunog, ginandog, yung kasalanan mo nandun kasama ng animals na namatay, na nasunog. Subalit, hindi na yun ang sinasabi ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon na I am the resurrection and the life. Isa lang ang susi para magkaroon tayo ng buhay, magkaroon ng resurrection sa atin at yung buhay, he who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yun ang question ni Jesus Christ na ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dumating kamatayan sa tao dahil sa pagsuway ng isang tao ng pangalan ay Adam. At ang sabi ng Biblia, death came upon us all as the wages of sin. Kabayaran sa kasalanan. At alam natin ang kasalanan is ito ay tinatawag na paglaban sa will ng Diyos. Ang kasalanan ay opposed sa will ng Diyos na holiness, na banal ang Diyos, at ang kasalanan ay hindi ito
tugma o hindi ito nanggaling sa Diyos ang kasalanan. At alam natin yung kasalanan, it was invented by Lucifer upang ang mga tao ay kanyang madala doon sa kapahamakan kasama niya. Naghanap siya ng damay. Makikita natin dito sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ito ang kabayaran ng kasalanan na nagpasalin-salin na sa lahat ng tao sa kanyang human nature. At yung human nature natin, we are all sinners, sinful. Walang humanap isa sa Diyos. So, naging makamundo ang mga tao, naging makalaman ang mga tao. Yung desires ng world at ng lust, yun ang ginagawa ng tao sapagkat wala tayong kakayahan na tayo ay manumbalik sa Diyos. Subalit sinabi ng Panginoon nung siya naparito, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die." Do you believe this? Ang kamandag ng kasalanan na siyang nagbibigay sa tao ng matinding tinatawag na bigat ng parusa, the sting of death is sin. Yung causes ng kamatayan ng tao, it is because of the sting, because of sin. Sinabi ng Biblia na ang sino mang makasalanan, without holiness, no one will see the Lord. Or nobody could see the Lord without holiness. At paano tayo magiging banal kung tayo makasalanan? Yan ang problema. Subalit sinabi ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. Siya ang tagapamagitan. Totoong tagapamagitan. Tunay na tagapamagitan sa atin. Siya ang mediator natin. The sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. Yung kamandag ng kamatayan na yung kasalanan. At yung kasalanan, ang nagpapalakas sa kanya ay ang law of God. Sinabi ng Diyos, "Thou shalt not kill, thou shalt not steal." Yun ang tinatawag na kautusan na yun. Once we violated one of those, lumalakas ngayon ang tinatawag na desire ng tao lalo na gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, kung ano yung bawal, mas masarap sa mga taong gawin. Kung ano yung nakakakita siya, alam mo, kung ano yung bawal na ginagawa niya, masarap gawin kasi nga excited sila, merong excitement. Halimbawa, isang lalaking kasal sa kanyang asawa, nakakita ng isang babae, pagkatapos noon, gumawa na siya ng tinatawag na illicit sexual relationship sa isang babae. Nung nakalagay sa Biblia na thou shall not commit adultery o thou shall not, wag mong nanasain ang asawa ng ibang lalaki o babae. So, subalit ginagawa pa rin kasi nandun yung tinatawag na the strength of sin is in the law. Because these people, yung mga gumagawang makasalanan o gumagawa ng ganung kasalanan, they don't know the law of God. They don't know
the love of God. They just want to do their own evil desires. Bakit ganon? Because of sin. Because we cannot understand yung pamamaraan ng Diyos sa tao na ang buhay natin dito sa lupa na to is just temporary. We are in the training ground. At kapag ikaw ay nasa training ground na ito, ay hindi dapat tayo naglalamierda o kung saan pumupunta. We should learn what God wants us to learn. Kinakailangan na ang hakbang natin ay patungo sa kalangitan. Sapagkat ang earth na ito, sa ayon sa gusto, ay ito ay mawawala. Pupugnawin ng Diyos according sa Biblia. At kahit ang mga scientists, sinasabi na ang earth ay mawawasak ang solar system. They know for the fact na ang solar system natin ay nag-e-expand, which is hinula na ng Bible. God will gonna yung i-roll up niya ang universe just like garments or curtain. Nag-e-expand. At ang araw ay magkakaroon ng maglalaki, mag-e-expand before it dies, bago ito mamatay. At masusunog niya, ang tatamaan niya ng mga planets, including Earth. Ganon din na sinabi ng Biblia, yung araw, di ba? Tutupukin according sa kay Apostle Peter, na sa 1 Peter, 2 Peter, mababasa niyo, yung judgment day ng Diyos, ibabagsak niya sa tao, yung araw ay tutupukin ng earth ng mainit na elemento. Bakit kinakailangan na tayo ay makaalpas sa death? Bakit may kamatayan? Alam niyo ba, sa Biblia, although ito ay sinasabi ng iba na ay sinulat lang yan, no. Gumamit ang Diyos ng kapamaraanan niya na sa ibang mga tao na nagmamapuring matalino ay kamangmangan ang sinabi ng Diyos para sa kanila. Subalit para sa ating naliligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang naisulat sa banal na kasulatan. Una, death of all mans, yung remembrance or memory nila will reset, marireset as soon they die. Matapos mamatay ang tao, lahat ng alaala niya, memory niya, o yung remembrance sa kanya ay makakalimutan, marireset. Anong ibig sabihin nito? Tatanungin ko kayo. Nung nakalipas na isang oras, ano ang ginawa ninyo? Kayo ba'y uminom, kumain? Maaaring maalala nyo, kumain kayo. Nung nakaraang isang linggo, anong ginawa ninyo? Hindi nyo na marirecall. Maliban na lang, maisulat ninyo, pero meron kayong diary. Nung nakaraang isang buwan, anong ginawa ninyo? Lalong hindi na ninyo maalala. Ako nga, minsan yung ginawa kong 1 hour ago o a minute ago, nilagay ko lang yung wallet ko rito. Saka na ilagay yung wallet ko. Nakalimutan. Ibig sabihin nito, kasama na yun, tumatanda tayo, di ba? Pero minsan hindi, kahit yung mga bata pa nga eh. Nakakalimutan. Nakalimutan niya. Meron nga akong ginok na biniro na kasama ko sa work nan. Sabi ko, nilabas ko yung car key ko. Sabi ko, oh my goodness. Kasi kabiroan ko siya, Amerikano, matanda na. I have my car key, but I forgot my car. Oo, that's not good. Nag-isip pa siya. Wait a minute, Joe. Wait a minute, Joe. How can you get here? You have a car key.
And sabi ko, I said, oh, I forgot. I drove my car. No, you're just kidding. Get out of here. Ganun ang biroan namin nun. So, makikita natin na pag lumipas ang ilang araw, ilang buwan, ilang taon, nakalimutan na natin ang ating ginawa. Pero, kahit sa kasalanan, nakalimutan na natin na may ginawa tayong kasalanan, di ba? Pero, naisusulat ng Diyos ang mga nagawa nating kasalanan. Hindi makakaalpas sa Kanya, higit pa sa CCTV, sapagkat ang Diyos ay merong dalawang witness lagi na angels sa atin. Naalala niyo yung mga bata, di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag ninyong pagbawalan ng mga batang lumapit sa akin, sapagkat ang kanilang mga anghel sa langit ay parot parito, nagre-report sa Diyos patungkol sa kanilang buhay. Ayun ang katotohanan, no? Huwag natin kakalimutan. At maraming iba na hindi nila ito itinuturo sapagkat hindi, mapapatawad ka ng Panginoon. Yeah, mapapatawad ka ng Panginoon, pero tandaan niyo ang Panginoon sa Kristo, di ba? Nung siya'y sa Mount of Temptation, tinukso siya. Ang sabi ng devil sa kanya, tumalong ka sa templo, pabagsak sa lupa, because God will charge His angel to help you to help you to save you. May naka-charge lagi ang Diyos sa atin, bawat isa sa atin, kahit sa akin at sa inyo. Kahit 5 billions o 4 billions ang tao sa mundo, ang sabi ng Biblia, ang mga angels ay laksa-laksa, billions, trillions. At hindi lang yun, kapag isang taong namatay, yung taong namatay na yun, yung anghel na naka-assign sa kanya, may another na namang tao na babantayan niya, which is nasa Biblia. Kaya makikita niyo maging si Elisha, napaigutan sila ng mga kalaban, yung mga Syrian. Natakot yung propeta. Ay sabi, huwag kang matakot, mas marami tayo sa kanila. Paano nangyari pagtingin niya, yung bundok puno ng mga angels ng Diyos? So ganun makikita natin na may naka-assign sa atin. So naisusulat. Kaya sabi ng Biblia, yung aklat ng buhay natin bubuksan sa langit. At doon ay i-reveal ng Diyos sa lifespan natin yung mga ginawa natin. At hindi lang yun. Maaaring sabihin na iba, hindi yata enough yun. Tandaan ninyo, sabi ng Book of Hebrew, tayo ay lantad, bare and naked in the eyes of God. In death, all man's remembrance, lahat ng memory niya sa Kanya ay mawawala. Just like resetting the button when we die. As sabi ng Psalms chapter 6 verse 5, for in death there is no remembrance of you, in the grave who will give you thanks? Hindi na maalala ng mga tao na siya ay nabubuhay pa. Pag namatay ang isang tao, just like suspended animation, shut down lahat. In total darkness ang isang tao. Lalo na yung makasalanan. Nandun na siya sa isang lugar na kung saan nasa stage siya. Ang tawag dito ay fallen asleep. Meron tawag dyan sinasabi na dormition kung tawagin. Falling asleep. Ang kaluluwa ng tao ay nasa stage na empty. Nasa empty siya. Nasa empty space ang isang tao. Yung makasalanan. Tandaan nyo, hindi pa itinatapon ang tao sa lake of fire. Yung makasalanan. Wala pa. Nandun sila sa isang lugar na kung saan
tulad ikaw na natulog at nananaginip, tinotorment ka sa panaginip, binabangungod. Ganon ang mangyayari sa isang taong makasalanan. Tulad yan na sinabi sa Book of Luke, yung parable ng Panginoon, the rich man and Lazarus. Yung rich man namatay at yung soul niya tinotorment. Nasa stage of tormenting yung soul. Walang peace. Pero wala na siyang, ang naalala niya ay yung may mga kapatid pa siya. That's the initial. Subalit kapag nandun ang isang tao sa kalagayan na yun, ang sabi pag namatay isang tao, yung kanyang katawan babalik sa alabok. Yung hininga ng buhay, which is the spirit, babalik sa Diyos. Yung kaluluwa niya, yun doon magkakaroon ng tinatawag na resetting. Para siyang ni-reset, parang in-unplug yung computer at wala nang mga pumapasok na garbage in, garbage out. Sapagkat unplugged na. Death, ang sabi rito, death as a sleep, tulad ng pagtulog. Psalms chapter 13 verse 3, consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. So, ang kamatayan ay pagtulog. Pagtulog ng pisikal at yung kaluluwa, pagtulog in total, yung silence. Tulad yan sa hospital, di ba? Yung pag may buhay pag isang tao, di ba, mayroong gumuguhit na gano'n, nagpa-fluctuate. Nakalimutan ko tawag ron. Parang ano siya, yung lines. Kapag nag-flatline na, patay na. Ganon ang ibig kong sabihin na pagtulog ng isang tao. Sapagkat sa Biblia, ang death ay pagtulog. John chapter 11 verse 13. Makikita niyo si Lazarus, na kapatid ni Martha at saka ni Mary, namatay. At 3 days na sa libingan. Siyempre, nangangamoy na bago pumunta ang Panginoon. Sinabi niya sa mga alagad niya, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Akala ng mga tao, ng mga alagad niya ay natural na pagtulog lang. Verse 13, sinabi na ng Panginoon, however, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest in sleep. And verse 14, Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Kaya siya pupunta roon para gisingin. Kaya makikita natin dito, ang kamatayan ay pagtulog. Magpapahinga ang flesh, babalik sa alabok. Good or evil people. Kahit sunugin yung inyong flesh, wala na kayong mararamdaman. Kahit inimbalsa mo na kayo, kahit inilibing na kayo, wala na kayo ron. Pag ako namatay, ganun din. Wala na ako mismo, wala na ako ron. My flesh is just like a vehicle. It's just like my car. Kapag nasira na, dadali na dun sa recycling facility para tunawin uli yung metal. Ang tao ay ganun. Mahihimlay, babalik sa alabok ng lupa. Magiging lupa ulit tayo. Kasi nanggaling tayo ron. Kaya sabi ng Biblia rito, nagbigay ang Panginoon ng isang example sa parable niya, yung tinatawag na parable of the 10 virgins sa Matthew 25 verse 1 hanggang 13. At may ikakasal, yung parable ng 10 virgins, sila yung mga abay eh. Sila yung magwe-welcome sa groom. Naantala o na-delay yung pagdating ng groom. Ano sabi? Nakatulog silang lahat. They all die. Yung mga naghihintay sa Panginoong Hesukristo na namatay. Lahat tayo kasi na naghihintay sa kanyang pagdating ay maaring mauna ako sa inyo, mauna kayo sa akin, mamatay. Matutulog tayo. Subalit, hindi tayo hinayaan ng Panginoon na matulog ng permanente. Ang sabi ng Biblia, kung babasahin nyo rito, sa verse 5, but while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. They all died. And verse 6,
And at midnight, a cry was heard, "Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him." May narinig silang blast o tunog na gumising kayo. Itong mga natutulog, which is actually dead, nabuhay sila. Yung 10 virgins na yon, ang 10 virgins na ito ay kumakatawan ito sa mga taong tinawag ng Diyos para magbantay at maghintay sa Kanya. Ang 5 doon sa 10 ay matatalino dahil nagbaon sila ng oil sa kanilang lamps, yung mga lamp. Nagbaon sila. Ang simbolo ng oil sa Biblia ay anointing of the Holy Spirit. Sila ay na-immerse sa Holy Spirit bago sila makatulog, mamatay. At yung 5, meron silang lamp, pero not enough yung kanilang oil. So, yung kanilang anointing, yung spirit-filled life nila, ay limited. At nung pareho silang namatay, natulog, at nung sumigaw na, that is the final words ng Panginoon at the last trumpet. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 51 at 52, "Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep or die, but we shall all be changed." Hindi lahat sa pagdating ng Panginoon, hindi lahat mamamatay. Merong mga taong buhay, maaabutan nila, makikita nila ang pagdating ng Panginoon sa mga alapaap. Subalit yung mga namatay, yan sabi rito, ang mga namatay na ito, "All the days of my hard service, I will wait till my change comes." Na sinabi rin ni King David doon sa Biblia, o sinabi ni King David din at sinabi rin ni Job sa Biblia na naghihintay ang mga tao sa pagbabago ng kanilang kalagayan, yung kanilang physical body. Because they knew na tayo ay hindi permanente sa mundo. Kaya nga tulad ng bridegroom na yon na dumating ng hating gabi, and at midnight a cry was heard, "Behold, the bridegroom is coming, to go out to meet him." Yung 5 nakapasok doon sa kasalan, at yung 5 ay hindi pinapasok. Ibig sabihin, there were true believers of Jesus Christ that always filled with the Holy Spirit. At meron namang tinatawag na wannabe Christian, pero they don't have the Spirit of God. So, hindi nakapasok. Ito yung mga taong na sumigaw na sinasabi ng Panginoon. Sa uling araw, sasabihin niyo, "Lord, Lord, Lord, papasukin niyo kami. Nangaral naman kami sa bawat karsada sa mga lugar. Nangaral naman kami. Nangolekta pa nga kami ng tithes and offering. Nangaral kami sa iyong pangalan." Ano sasabihin ng Panginoon? "Go away, you are doers of evil." Hindi kayo para dito. Yun ang rejection na ginawa ng Panginoon sa mga makasalang, because they carrying the sin, the death, yung death sentence sa ginawa nila. Dala-dala na nila yun. So makikita natin dito sa book of Job chapter 14 verse 10 hanggang 12. "But man dies and is laid away." Ang tao namamatay at laid away, inililibing. "Indeed, he breathed his last, and where is he?" Sabi ni Job, pag ang tao namatay, yung katawan niya ililibing, laid away. "Indeed, he breathed his last." Breath, the spirit. Yung katawan, yung inilibing. "And where is he?" Yung soul. Nasa na yung soul?
Ang sabi ni Job, nasaan na yung soul? Saan napunta yung soul? Alam niya, yung buhay babalik sa Diyos, yung hininga ng buhay, yung katawan babalik sa lupa. Ang sabi ni Job sa verse 11, as water disappear from the sea, and a river becomes parched and dries up, so man lies down and does not rise, till the heaven are no more. They will not awake, nor be roused from their sleep. At sabi ng verse 13, oh, that you would hide me in the grave, that you would conceal me until your wrath is past, that you would appoint me a set time and remember me. Verse 14, if a man dies, shall he live again? All the days of my hard service I will wait till my change comes. Alam ni Job na ang tao pag namatay, pag nagising, final judgment. Anong sabi ng Biblia? Sinabi niya, saan napunta yung kaluluwa ng tao? Ang sabi, tulad ng tubig. Yung tubig na iniinom ninyo, mga kapatid. Drinking water. Pumunta kayo sa dagat. O sumakay kayo ng bangka o barko. Ibuhos na ninyo yung tubig ninyo doon sa sea. Wala na yung tubig. Ganon yung buhay. Ganon yung ibig sabihin na wala na. Saan mo malalaman na ang tubig na yun, yung tubig na dala mo, isang basong tubig, binuhos mo, nasa na siya? Umagos pa siya ron? Wala na. Ang ibig sabihin, we really don't know what's going on. Yung kaluluwa natin, wala nang nalalaman. Until na dumating ang last trumpet of God, marinig, mabubuhay ang mga mananampalataya at sila'y papasok sa kalangitan ng Panginoon. Yung kaluluwa ng mga matutuwid na tao, sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, ay nandun nagpapahinga sa altar of God sa langit. Nandun muna sila sa altar, hindi pa sila binubuhay. Yung kaluluwa nila. Pag tumunog ang trompeta ng Diyos, ang sabi ng 1 Corinthians 15:51 hanggang 52, behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep or die, but we shall all be changed. Yung mga unang mga nakarinig na trompeta ng Diyos, yung mga namatay, ang una munang mabubuhay. Yung katawan nila na nailibing kahit saan niya napunta, ay magsasama ulit sa kanilang kaluluwa na nandun sa langit. Makikita natin, wala na yung tinatawag na life o spirit because pag nagsama na yon, nandun na yung tinatawag na eternal life. And we all be like angels ng Diyos na wala ng kamatayan. At yung mga makasalanan naman, mabubuhay din sila. Pagsasamahin yung kanilang kaluluwa sa katawan nila. Pero wala na silang buhay kasi they don't have eternal life. Yung life natin dito sa earth na to is temporary. But pag tumanggap tayo sa Panginoon, yung everlasting life ang magiging kapalit once na marinig na natin ang the last trumpet ng Diyos. Kaya ang sabi rito, we shall all be changed. We shall all be changed. Yan din ang sinabi ng Panginoon sa kanyang message dun sa babae na nakausap niya. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives, kung sino man ang nabubuhay pa, and believes in me, na mga nanampalataya, shall never die. Kasi nga, sila yung ma-change lang yung body. Hindi na sila papasok doon sa tinatawag na death. Merong mga hindi mamamatay. Sabi ni Jesus Christ, do you believe this? So yung doctrine na tinatawag na resurrection and the rapture ay si Jesus Christ ang nagsabi. Yung mga nabubuhay pa, whoever lives and believes, yung mga buhay na nananampalataya sa Kanya shall never die. Sapagkat sinabi ng Apostol Pablo na hindi lahat tayo mamamatay, tayo mga buhay na aabutan ng trompeta ng Diyos na yun na marinig natin sa verse 52 ng 1 Corinthians chapter 15.
Verse 52, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata o kurap ng mata, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead in Christ will raised incorruptible, and we shall be changed. Yung mga namatay kay Kristo, hindi kung kanino, kay Kristo lang, those who died in Christ, died with Christ, namatay, na mayroong pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, will raised incorruptible. Ito na yung hindi na sila mamamatay, their body will be changed by the Lord at the last trumpet, and we shall be changed, ang sabi, forever, na ang buhay na walang hanggan na nasa atin. Tayo yung papasok sa langit. We're gonna have, ang tawag ron is awarding. Yung judgment seat of Christ sa atin is awarding, not final judgment. Lumaktaw na po tayo ron. And this rewarding and awarding ay para sa ating mga sumunod sa Kanya at nanampalataya. Kaya nga Apostle Peter said in Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing rest in the Lord may come from the presence of the Lord. Be converted. Repent therefore and be converted. I encourage you, be converted to the Lord Jesus Christ, to the Son of the living God, our Lord Jesus Christ. Be converted to Him. Ang kailangan natin is conversion sa Panginoon sa Kristo, so that we might enter into the kingdom of God without any hindrances. Be converted, so that your sins may be blotted out, mabura, mapatawad. Ayun ang kailangan natin. Mapatawad tayo ng Panginoon, di ba? Be converted. Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing, which is the Holy Spirit, yung anointing sa atin at yung everlasting life sa atin ng Diyos ay may come from the presence of the Lord, maibigay sa iyo. Kung maalala niyo yung parable ng goat and a sheep, yung kaliwa sheep, yung kanan sheep, yung kaliwa goat, di ba? At the final judgment, hindi lang tulad ng tao sa goat and sheep. Yung mga goat, di ba? Sila yung mga goat nation. Yung masuwayin. At tapos yung mga sheep nation, ito yung mga kumikilala sa Kanya. Pinaghiwalay, di ba? Ganon dapat. Hihiwalay tayo sa makasalanang mundong ito at tayo sumunod sa Panginoon. Lumakad tayo patungo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo. At ang sabi, pinapasok yung mga mananampalataya ng Panginoon sa kalangitan, at yung mga goat people ay hindi. Tandaan ninyo, sinabi na ng Panginoon na Siya ang resurrection and the life. He who believes in our Lord Jesus Christ, though he may die, kahit mamatay ka, you shall live, mabubuhay ka. At the last trumpet, you will hear it. 1 Corinthians chapter 15 verse 42, the body is sown or buried in corruption, yung nabubulok na katawan natin, it is raised in corruption, incorruptible. It is raised incorruptible, na buhay, na hindi na nabubulok. Verse 26, and whoever lives or still alive and believes in me shall never die. That's what Jesus said. Yun din na sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17.
At verse 16 sabi, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." And verse 17 says, "Then we who are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." Yung mga namatay kay Kristo, babaguhin ang katawan nang hindi na nabubulok at may buhay na walang hanggan. Tayo naman mga buhay na aabutan ng rapture na yun o pagtunog ng trompeta ay babaguhin ang ating katawan at iaangat tayo sa kalawakan at we gonna meet the Lord in the air. Yun sa pagbabalik niya. Check-in coming niya. So wala nang tinatawag na time lapse. We can travel from earth to the heaven, to the throne of, kung saan nandun ang throne of God, in just a matter of split seconds. And we can go back to the past, and we can go further to the future. Yun ang sinabi ng Panginoon sa atin, na magiging katulad tayo ng mga anghel ng Diyos. We can go back to the past. Maaring makita natin, I want to go back to the past. Anong ginawa nito ni Adam nung panahon na yon? Ay gusto kong makita, Panginoon, yung mga dinosaur na naglakaran, yung malalaking mga higanting mga populasyon doon ng mundo na andito lang, nakikita lang tayo. Nakikita lang natin. We're just like angels na tulad ng mga anghel, na sabi ng Biblia, na hindi na mamamatay at hindi na mag-aasawa. Kaya ang Panginoon, sinabi niya sa atin na don't fear death. Matakot tayo after we die, wala tayo kay Kristo. Doon tayo matakot sapagkat kapahamakan yan at no one can escape from the wrath of God. At hindi nyo maaring suhulan ng Diyos ng inyong kayamanan kahit bilyonaryo ka. You have billions in your pockets, you have billions in your bank accounts, ikaw may-ari ng bangko. Christ doesn't even care about your money. He cares about your soul. Yung soul mo ang importante sapagkat yung soul mo na ikaw mismo, kapag na-miss mo ang opportunity ng salvation ng Panginoon, there is no remedy. All is gone. All is gone and no more second chance. No purgatory. Walang purgatorio at walang sino man na maaari pa magsisi when your body is separated from your soul and your spirit, yung buhay mo ay bumalik na sa Diyos. Pag nag-separate na ang tatlong ito, you're gone forever. And there's no remedy for you. There is no purgatory. Walang purgatorio ang sinasabi sa Biblia kahit saan. Kahit anong salita ay wala. Kahit anong talata sa Biblia, kabanata, ay wala ho sa Bible. Don't be deceived. You cannot be changed by anyone. Only Christ Jesus is the answer so that you can have an everlasting life and so that you can enter into the kingdom of God without any hindrances. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Kaya sabi nung 2 Peter chapter 3 verse 12, looking for the hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we according to His promise look for new heavens and new earth, in which righteousness dwells. Mawawasak ang mundo. Ang lahat ng mga bagay sa solar system, ang lahat ng tinatawag na universe or galaxies. But ang sabi ng Biblia, nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwell. Merong nakalaan sa ating new heaven and new earth na ipinangako sa atin ng Panginoon na siyang dwelling place nating mga righteous. For the living know that they will die. Alam natin na tayo mamamatay. Ecclesiastes chapter 9 verse 5.
But the dead know nothing, for the memory of them is forgotten. Huwag kayong manatili sa ganitong estate o estado when you die. Sapagkat when you, after na magkaroon ng tinatawag na final shout ang archangel and blasted ng trumpet, you will hear that too, kayong mga sinners. The thing is, pagsasamahin ng Diyos ang inyong soul sa body without spirit because you don't have any more life. You don't have eternal life. Haharap kayo sa final judgment. And then pagharap nyo sa final judgment, you cannot say or defend yourself because you don't have a defender. Wala kayong lawyer. Si Jesus Christ ang mediator and defender ng mga tao if you receive Jesus Christ. Kaya sabi ng Isaiah chapter 45 verse 5, I am the Lord and there is no other besides me. Only Jesus Christ. He is the only one who can defend you and mediate you between the Father. Kaya kung wala kayo sa Panginoon sa Kristo, you lost. You're going to your eternal damnation. Siya lang ang ating pong dapat panaligan, ang Panginoong Kristo. Kung wala ka pang pananampalataya sa Panginoon, this is the right time for you. God doesn't need your money. God doesn't need your wealth. God doesn't need your wisdom. God doesn't need your diploma. God doesn't need your PhD. God wants you to believe in Him through our Lord Jesus Christ. God wants you to be saved and have an everlasting life through our Lord Jesus Christ. Tanggapin mo ang Panginoon sa mga sandaling ito. Ililid ko kayo sa simple prayer ng pagtanggap sa Panginoon. Let's bow our heads, close our eyes. Sabihin natin, Lord Jesus, I believe that you are the Son of the living God. And I believe that you are the only way, the truth, and the life. Lord, tinatanggap kita as my Lord and Savior. Lord, forgive me sa lahat ng kasalanan. Linisin mo ako sa lahat ng karumihan. Ako po, Panginoon, ay banalin ninyo at patawarin. Guide me, O Lord. Guide me and bless me. Tinatanggap kita ngayon, Panginoon, as my Lord and Savior. Ito ang aking prayer. Marami pong salamat. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Amen. Kung ginawa mo yung pananalangin na yan, mga kapatid, ikay magpatuloy sa Panginoon. Ang message na ito ay para sa ating lahat. Be near to God. Be near to God. And He will be near to you. God bless inyo lahat. Ito yung kapatid si Brother Joe ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen and Amen.